day, everyone. Good day, ma'am. We are Group 3, and today we will presenting Action Agenda 2, which means ligtas, di kalidad ug mapagkalingang serbisyo of the National Objectives for Health 2023 to 2028. Without further ado, let us begin our presentation. So, introduction. The National Objectives for Health or NOH 2023 to 2028 is the Department of Health's plan to improve the health of all Filipinos. So, ang National Objectives for Health or NOH 2023 to 2028 is mauni ang plan sa Department of Health or DOH para ma-improve, ma-maintain ang ato ang kahimsog sa panglawas sa tanang mga tao ang mga Filipinos. So, one of its priorities is Action Agenda 2, so which focuses on providing safe, high quality, and compassionate healthcare services for everyone. So, ang NOH is one of the focus is ang Action Agenda 2. So, ang Action Agenda 2 is focuses on providing safe. So, mag-provide o kanang safe ka care, high quality and compassionate healthcare services for all Filipinos. So, ang paghatag og ligtas or safe nga kanang care, quality, kanay bitang ang mga patient is na ay assurance nga maadto sila, mapinanggaon o kanang sakto nga serbisyo para sa panglawas aron matagaan og maayong pag-atiman ang mga pasyente. So, goals and strategic directions of NOH 2023 to 2028 is ang goal sa NOH is mao ang pag-maintain or pag-improve sa kahimsog sa kanang pagkahimsog sa panglawas sa mga tao or sa mga Filipino. So, pinagi sa kanang good service sa healthcare. So, ang NOH is dili rang motambaw sa sakit kun dili gusto sad nila nga ang tanan is makadawat og fair bitaw or patas nga mga serbisyo or quality health care nga needs sa patient or needs sa bawat kanang Filipino. So, the goals for Action Agenda 2. So, there are 5 goals of Action Agenda 2. So, the first one is provide safe healthcare services. So, ang unang tumong is mao ang paghatag og kanang safety bitaw nga serbisyo sa panglawas sa mga Filipino. So, meaning ani is dapat ang pasyente ay is kanang kinahanglan nga maatiman sa paagi nga malikayan ang sazup. So, di sa magdanghag-danghag sa pag-atiman nila para di sila ma-infection, di mamali og hatag og resita nato og bisan unsa nga kanang action bitaw nga makadaot sa ilahang kahimsog. So, dapat sita nga fully attention ta naata sa presence of mind para di ta makahatag og mali nga mga tambal, mali nga care sa ato ang patient because the goal is we need to provide quality health care. The goal of Action Agenda 2 is improve the quality of care. So, para maka-provide ta og good quality care is dapat quality ang ato ang pag-atiman sa ato ang patients. Like kita mga midwives, kinahanglan ta nga correct ang ato ang serbisyo sa atong patients. Mga doktor, nurse, midwife, o uban pa mga healthcare workers kay dapat correct, factual, valuable, effective og based sa sakto nga paagi ang ato ang i-provide sa patient. So, dito ta maghala-hala og kanang resita sa ato ang patient og bisag unsa dapat jud nga mo undergo o kanang mga ato as ang i-interview una, ato ang i-undergo og research una o sa ta mohatag og mga tambaw para malikayan ang mali nga mga resita, mali nga mga care nga needs sa patient. So, the third goal is treat patients with respect
and compassion. So mauzo ni ang dapat nato. So dapat na atay respeto, na atay kanang passion sa pag-care sa atang patient kay di ba kung para makabuild ta og connection sa atang patients, dapat ta nga mosabot sa ilahang kanang gibati kay lagi naa sila kanang na sila gi-feel nga something, na sila gibati nga mali, so dapat nato sila nga sabton. So ang dapat ito ang pagtrato sa patient is kanang naabi tay respeto o kaluoy. So importante nga kanang magbuutan ta, dapat magbinutan ta, mapailubon sa manang ingon nga mapailubon ta kay lagi na sila mga gipamati nga sakit-sakit, og dapat maminaw sad ta nga kita mga healthcare workers sa ato ang mga pasyente. So dapat maminaw ta sa ilahang sitwasyon. So bisan dapat kalmado bitaw ta bisan pa og kanang tensyon na kaazo ang ato ang environment. Dapat di ta mo singhag-singhag, dapat kanang naatay respeto, especially sa kanang mga everyone. So dapat natin respeto dun sa pag-provide sa care. So the third one is make healthcare accessible to everyone. So mauni ang ikaupat nga goal sa action agenda to. So kanang ang ikaupat is ang paghimo nga ang healthcare is maka-access sa tanan. So wa bitaw tay kanang dapig-dapig, so bisan dato pa man na, pobre pa man na, tiguwang pa man na, bata pa man na, taga syudad, taga bukids. So dapat katagaan nato og good quality care ang tanan nga naganid. So di ta kay magpili-pili ta kay kandidato naghanig kwarta na anitip, so di ibutang nato sa ataang mindset di na nga na. So dapat bisag unsa bitoy kanang status sa ato ang pasyente is dapat tarong gyapon na nato or mag-provide ta og kanang sakto nga care nga inahangi kay nahanglan para sila maazo. So kana bitang wa tay dapig-dapig. Then the last one or the last goal of Action Agenda 2 is strengthen primary healthcare or PHC and support universal healthcare or UHC. So ang ikalima is mauni ang paglig-on bitaw sa primary healthcare o PHC o pag-support sa universal healthcare. So pasabot ani is dapat palig-onon nato ang serbisyo sa barangay, health centers or rural health units sa kanang ato ang lugar para dali bitaw ta makadawat og mga tambal, bakuna, kanang program nga naay free check-up, ansa pa man ang uban nga free kanang injections, free nga pagkonsulta sa mata. So dapat natong palig-unon na kay para makabenepisyo ang kanang tanan nga lumulupyo sa atang lugar, especially bitaw nang kanang mga poor status or nasa ubos nga mga status, iba di sila maka-access dito kanang pa-check up. So dapat naatay kanang free check-ups bitaw. So mao nang dapat natong palig-unon na para mag-continue ang ato ang process para daghan ang maka-benepisyo o kanang matagaan og serbisyo ang mga tao nga free. So the next slide will be discussed by Matet Galikami. Good morning, ma'am. I am the second reporter. So today, I will explain how Action Agenda 2 addresses current health issues. So first is by improving health centers and hospitals. Meaning is padayon nga gi-improve ang facilities, equipment ug services sa atong health center ug hospitals aron mas maayo ang serbisyo nga mahatag sa mga patients. And then second is by providing quality maternal and child health care. So as a future midwives, this is very important nato. Ang goal ani is to ensure nga ang mga buntis, mothers o newborn babies receive safe and quality care gikan sa pregnancy, delivery hangtod sa postpartum period. This is also helps reduce maternal and infant deaths. Third is by increasing vaccination and disease prevention. Vaccination protects children and adults from preventable diseases. Through immunization and health education,
ma-prevent nato ang spread sa diseases sa community. Prevention is always better than cure. And then fourth is giving better care to patients. So healthcare providers should not only treat diseases but also show respect, compassion, and provide quality care. This helps patients feel safe and confident in seeking healthcare services. Another is by making healthcare available even in remote communities. Not everyone lives near hospitals. So through barangay health stations, rural health units, outreach programs, and mobile clinics, healthcare services can reach people living in remote areas. This supports the goal of primary healthcare, which is healthcare for everyone. So now let's move on to the examples of health issues in the Philippines. So this slide presents some common health issues that our country continues to face. So first is tuberculosis or TB. TB is an infectious disease that affects the lungs. Early detection, proper medication, and health education are important to prevent its spread. Second is diabetes. Diabetes is a chronic disease caused by high blood sugar, and it can be prevented or controlled through healthy eating, regular exercise, and proper medication. Second is high blood pressure. So high blood pressure increases the risk of heart disease and stroke. Regular monitoring and maintaining a healthy lifestyle are important. Another is maternal and newborn health problems. So kani one priorities of primary health care. So problems such as maternal deaths, premature births, and pregnancy complications can be reduced through regular prenatal care, skilled birth attendance, safe delivery, or postnatal care. Another is low vaccination coverage. So if many children are not vaccinated, diseases can spread easily. That is why immunization programs are important to protect children and the whole community. So to conclude, Action Agenda 2 focuses on improving healthcare services, especially in primary healthcare. It helps address common health problems by strengthening health facilities, promoting disease prevention, improving maternal and child healthcare, and making healthcare accessible to everyone. So, as future midwives, we play an important role in achieving these goals by providing quality care, health education, and support to mothers, newborns, and families. Thank you. Good day everyone, I'm Grace Vedra Hinita and I am the third reporter of the group. So, did you know that healthcare professionals, especially midwives, play an important role in making sure that babies and mothers and babies stay healthy? So sa ato pa, dili lang kay magpaanak ang trabaho sa usa ka midwife. Daghan pa kayo sila responsibility sa community. So first, they provide prenatal and postnatal care. Meaning, before og human manganak si mommy, gimonitor siya sa midwife aron masiguro nga healthy silang mama o si baby. For example, kung buntis ang inyong silingan, niya sige siyang hilo, niya taas iyang blood pressure, ang midwife mahimong mohatag og advice ug mo-monitor sa iyang condition. Second, they assist safe deliveries. So, ang ilang goal is mahimong safe ang pagpanganak sa mommy ug sa iyang baby. So, dili lang kay pagpanganak but making sure nga both are safe throughout the delivery. Third, they monitor the health of mothers and babies. So, pananglitan. After mataw ang bata, ang midwife ang mo-check kung normal ba ang timbang sa baby o kung okay ba ang recovery ni mommy. Fourth, they provide immunization. Ang bakuna makatabang sa pag-protect sa mga bata gikan sa mga seryoso nga sakit. Example, ang newborn babies makadawat og vaccines aron malikayan ang mga sakit nga pwede makaapekto silang growth of development. So fifth,
they teach families about proper health care. So, usahay ang problema dili lang sakit kundi kulang sa information. Mao na ang mga midwives mutudlo pod sa pamilya unsaon pag-atiman sa ilang health. For example, teaching mothers about breastfeeding, proper nutrition, family planning, and newborn care. So lastly, they refer patients when needed. Kung ang condition sa pasyente is nagkinahanglan siya og mas advanced nga treatment, so ang midwife mao'y ma-refer sa doctor or hospital. Now, let's go to our next slide. Why midwives are important. So, let me ask you another question. What if there was no midwives in our communities? None. Who would educate mothers about proper prenatal care? And who would monitor pregnant women in far-flung areas? So, this is why midwives are very important. So first, midwives are trusted healthcare workers in the community. So, daghan kayong pamilya, labi na sa mga barangay, ang unang moduol sa midwife kung naabot sila concerned sa ilang health. Second, they provide quality healthcare while educating families and preventing diseases. So, pananglitan, if na ay first time mom nga wala kabaloon sa pag breastfeed sa iyang baby, ang midwife ang mo tudlo ka niya aron mas healthy si baby. And third, their work supports the goal of providing better healthcare services for everyone. So, every prenatal check-up, every vaccine administered, and every mother educate contributes to healthier families and communities. So midwives are more than health workers, and they are educators, caregivers, and lifesavers who make a difference in the lives of mothers, babies, families, and every single day. So thank you for listening, everyone. So this is the end of my report, and now I will hand over the next discussion to our next report. Good day once again. I am Mary Lynn Galimba, and I am the last reporter of Group 3, and I will be tackling about evidence-based strategies that support universal healthcare and primary healthcare. Some effective strategies are regular health checkups. So, ang routine visit sa isa ka health workers para ma-monitor ang health, ma-catch problems early, update care plans, and keep records. So, makatabang ning pagbisita para makaprevent og mga complications o ma-maintain ang wellness samot sa mga buntis. So, dapat i-prenatal dyan na sila kanang kadabuan kay para mahibawan if sakto ba ang pagtubo ni baby og healthy ba, natagaan ba siya og sakto nga nutrition og para pod ma-detect ang mga risk samtang sa yupa. And another is immunization program. So, maghatag og mga vaccines para makaprevent og mga diseases. Pareha ang baby nga bag-o pang anak. So, tagaan siya og BCG og Hep B para makaprevent og TB og Hep V infection. Then, after 1 month pod ni baby, tagaan na po siya og pentavalent vaccine, OPV, and PCV, and so on, hangtod nga makomplete niya ang vaccine nga inig 1 year niya complete na dapat kay ba man jud nga ang baby dili pa develop ilang immune system, so dali ra matakdan sila og mga sakit dali ra pud sila makakuha og sakit sa environment mo nang dapat makomplete ang vaccine ni baby kay para ma-protect siya sa mga sakit. And next is prenatal and postnatal care. So, care before birth and after birth para sa mga newborn o mothers. So, nag-include ani ang health sa pag-monitor sa health ni mother o ni baby, provide og nutrition advice o para ma-detect ang risk samtang sa yupa o i-support pod ang breastfeeding o recovery ni mother. So, next is health education. So, magtudlo sa mga tao og mga simple health tips nga ilang magamit adlaw-adlaw
like ng hygiene, proper hygiene, nutrition, unsaon pag-prevent sa mga sakit, kanang tuluan sila og unsaon ag saktong hand washing kay para dili sila dali masakit, og kanang para sa mga newborns ay para sa mga new mothers bitaw kanang tuluan sila og unsa nang exclusive breastfeeding, unsa iyang benefit og unsa diya ka importante para sa mga baby. Then next is family planning services. So i-counsel ang mga family og tagaan sila access sa contraceptives para maka-decide sila og kanus sila ganahan magkaanak. Then makatabang ni siya para sa maternal and child health o para sa family plan resources. And another is early disease screening. So i-test ang mga tao maski pag kanang healthy sila tan-awon kay nabjay mga sakit nga dili mailan if nagkasakit na day kaana. So i-test sila para makita o matreat ang mga problems before symptoms appear. Kay early treatment is usually simple but better and more effective. So, sama anang magpa-test sa sugar para mahibawan if diabetic ba or magpa-BP para mahibawan if naabay problema sa imong blood pressure. And lastly, healthy lifestyle promotion. So, i-encourage ang mga tao sa healthy habits such as balanced diet, regular exercise, no smoking, and limited alcohol para makaprevent og mga chronic diseases ug ma-improve ilang overall well-being. So, they help ensure that every patient receives safe and compassionate care. These strategies improve healthcare quality and support Action Agenda 2. To conclude, Action Agenda 2 focuses on providing safe, high quality, and compassionate healthcare services. It helps improve health services, prevent diseases, and ensure that every Filipino receives proper care. So, gihimo nga ang basic health services is accessible o available para sa tanan nga nanginahanglan. And healthcare professionals, especially midwives, play an important role in achieving these rules. So, kita mga midwives o uban nga mga health workers mao ang isa sa mga na ay pinaka-importante nga role sa Action Agenda 2 kay kita man nang mo buhat sa mga check-ups, maghatag og vaccine, magtudlo og mga health tips o mo support sa mga mothers.